Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Makikita ang napakaraming bangkay sa kalsada kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng mga espiya ng Chino at ang grupong nag-escort kay Sheon. Biglang tumunog ang radyo na inuulat na nagpakita na si Tak Se-young. At kinakamusta ang kanilang sitwasyon. Ngunit patay na ang may-ari ng radyo, kaya galit at napapamura na lang siya dahil walang sumasagot sa kanyang tawag. Siya si Jin Sinchen, isang Chinese commander. Kaya nagtataka siya kung sinusuportahan ba ng US si Tak, bakit nagpakita si Tak Se-young at ang US Army dito. At sa di kalayuan makikita si Sheon na mahigpit na nakayakap kay Se-young. Inutos ni Jin Sinchen sa kanyang mga tauhan na gumawa sila ng paraan upang malaman ang pinag-usapan nila Tak at mag-ulat muli na kaagad naman nilang sinang-ayunan. Sa itaas makikita ang mga helicopter ng US Army na patuloy na hinihimok ang mga dayuhan. Sa lahat ng mga dayuhang agents, ulitin ko ibabanyo ang iyong mga armas at sumuko. Pagkatapos isa-isa nilang binaba ang kanilang mga baril at isa-isang sumuko ang grupo ng Aegis, ang grupo ng Russia, ang grupo ng Japan at grupo ng French. Nang makitang ang lahat ng puwersa ay sumuko, biglang umunat ang kilay ni Se-young at seryosong pinagmamasdan ang grupo ng mga dayuhan. Ang babaeng nakayakap sa kanya ay patuloy na tumatawag kay Se-young at sinabing ang taong nasa likod ng pagbomba ng phosphorus munitions ay si Lee Jo-yang at ang kanyang mga kaibigan. At masaya niyang sinabi kay Se-young na, ako lang naman ang nagpakalat ng ebidensya sa internet. Hindi siya umimik, ginamit na lang niya ang kanyang magiliw na mga mata para tingnan siya na nakangiti at masayang nagsasalita. Hindi ka ba proud? Hindi natin sila papayagan at hayaan silang makalayo. Wala nang masabi si Se-young habang seryosong nakikinig at nakatitig sa mukha ni Sheon. Pagkatapos biglang naalala ni Se-young ang sinabi sa kanya ni Maruchi. Ngunit hindi nito babaguhin ang Korea. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabi kay Sheon na dapat natin, ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi ay muling nagsalita si Sheon. Se-young biglang tumahimik ang buong lugar nang magpakita ka. Nanatili siyang tahimik habang si Sheon ay nagkunwaring tumingin sa paligid at saka ibinaon ang mukha nito sa matigas nitong tiyan at humagulgol. Natakot talaga ako, alam mo. Sinimulan akong barilin ng mga bastos na yon gamit ang kanilang mga baril at sinubukan nila akong pasabugin ng kanilang mga misile. Biglang natakot ang lahat, nanginginig ang buong katawan dahil sa mga binitawang salita ni Sheon. At nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita, at sagasaan ako sa mga malalaking sasakyan, halos mamatay ako ng maraming beses, ngunit lahat sila ay tumahimik nang magpakita ka. Ilang sandali lang ang nakalipas ay pinagbantaan nila ang buhay ko, kaya ipaghiganti mo ako. Hindi mo ba sila papatayin para sa akin? Ang bawat isa sa kanila. Habang lalong nagiging masama ang ngiti niya. Ang grupong Aegis sa likod ni Se-young ay hindi nangahas na magsalita o gumalaw, pakiramdam nila huminto ang pagtibok ng kanilang mga puso nang makita ang nakakatakot na mukha ni Se-young na lumingon at tumitig. Ang oras sa sandaling iyon ay tila tumigil. Tanging ang tunog ng eroplano ang patuloy na umaalingaw-ngaw, biglang natakot ang lahat ng espiya nang makita ang ekspresyon ni Se-young. Bawat hininga niya ay sapat na para manginig sila. Sa araw na yon, dumating ang sasakyan ng US Army at may biglang lumabas na isang sundalo, habang winawagayway ang kanyang kamay sa hangin at habang sinasabi niyang sa wakas nagkita tayong mulita. Na ikinagulat ng lahat, maging si Jang Yeol at Dian, pati na rin si Han Jae-hun at Sheon ay nagtataka din. At sinabi ng sundalo na ako to ang interpreter mula sa base ng Yongsan. Kaya tinanong ni Sheon si Se-young kung kilala mo siya. Ngunit hindi sumagot si Se-young, habang tahimik lang siyang pinagmamasdan, ang sundalong naglalakad papunta sa kanya, at sinabi ng sundalo na nakatanggap ang US Army ng balita tungkol sa sitwasyon tungkol sa iyo at sa iyong kaibigan. Binigyan kami ng utos na gawin ang lahat sa abot ng aming makakaya upang matulungan ka. Tila nasa panganib ang iyong kaibigan, kaya naglabas kami ng emergency order para magpadala ng helicopter. Kaya biglang nagtaka si Sheon bakit sila tinutulungan ng US, habang si Se-young ay tahimik na nakikinig sa mga sinasabi ng sundalo. At nagpatuloy siya sa pagsasalita, nakatanggap kami ng utos na gawin ang lahat ng maitutulong namin sa iyo na maisakatuparan ang anumang nais mong maisakatuparan. Habang mahigpit na nakayakap si Sheon kay Se-young. Kaya dagdag pa ng piloto, kaya kung may kailangan ka, sabihin mo lang ang salita. Ang gobyerno ng US ay handang gumawa ng anumang sukdulan upang tulungan ka. Tinitigan niya ito ng maigi, kinokumpirma kung totoo ba ang kanyang sinasabi.
Pagkatapos ay tinawag niya si Shayon sa mahinang boses, lumingon at nagtanong sa kanya na halatang nag-aalala. Obviously, kailangan mo ba talagang pumunta sa Blue House? At ipinikit ni Shayon ang kanyang mata at tumango na nagpapahiwatig ng oo. Sa pagtingin sa magandang determinadong ngiti ni Shayon, lumuhod si Siyaong at sinabing, ihahatid kita doon. Nang marinig ni Jang Yol ang sinabi ni Siyaong na gusto niyang ihatid si Shayon, bigla siyang nakaramdam ng pangamba. Kung babalik si Tak sa Blue House ngayon, mamamatay ang aking ama at ang iba pang opisyal ng gobyerno. Nabigla si Shayon sa pahayag ni Siyaong. Habang si Siyaong ay tahimik na nag-aantay sa sagot ni Shayon. Umiti siya at sinabing ayos lang ako. Na ipinagtataka niya at bakit. Iniunat niya ang kanyang mga payat na braso papunta kay Siyaong, niyakap niya ang leeg ni Siyaong at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, kaya kong alagaan ang aking sarili. Pagtuunan mo ang paghuli sa mga bastos na umalis ng bansa sakay ng kanilang pribadong jet. Tatapusin ko na ang itinakda kong gawin, tapusin mo na rin ang mga dapat mong gawin. At sinabi ni Siyaong sa mahinang boses, sige. Pagkatapos pinunasan ni Shayon ang kanyang mukha at sinabing, nag-aalala ako kung gaano kalala ang mga aibag mo noong huling nagkita tayo, natutuwa akong nawala na. Sa wakas, sumilay ang ngiti sa mukha ni Siyaong. Tumayo siya ng tuwid at tumingin sa sundalong katabi niya. Inutusan niyang samahan si Shayon sa Blue House. Kaya sinabi ng sundalo kung iyon lang ba? Pagkatapos sinabi ni Siyaong na may isang bagay pa akong hihilingin, sabay tingin sa gilid kung nasaan si Han Jae-han at itinuro ang kanyang sarili kung siya ba ang tinutukoy ni Siyaong. Kaya agad na tumakbo ng mabilis patungo sa kinaroroonan nila Siyaong. Pagkarating niya, agad niyang tinanong si Siyaong kung ano ang kailangan mo. Kaya agad na sinabi ni Siyaong sa kanya kung marunong ba siyang magpatakbo ng eroplano. Biglang namutla si Han Jae-han at sinabing paano ko malalaman kung paano magpatakbo ng eroplano. Ang eroplano ay hindi katulad ng isang helicopter. Kaya lumingon si Siyaong sa sundalo at sinabing kailangan niya ng eroplano at piloto. Nalabis ikinasaya ni Han Jae-han. At agad na pumayag ang sundalo at sinabing naintindihan ko, sasabihin ko sa kanila na ihanda agad. Labis ang kagalakan sa puso ni Han Jae-han, sa isip niya sa wakas ay maipapasa ko na ang trono sa iba. Hindi ko alam kung sino ang papalit sa akin, ngunit naway magpahinga ka sa kapayapaan. Ngunit bigla siyang natigilan. Sa sinabi ng isundalo, bakit hindi natin kunin ang sasakyan? Dadalhin ko kayo sa osan ng mabilis hanggat maaari. Pagdating namin doon, nakahanda na ang lahat. Sa isip ni Han Jae-han, balak ni Tak na sumakay ng eroplano sa halip na isang helicopter. Ibig sabihin pupunta siya ng ibang bansa. Nang daanan siya ni Siyaong. Naisip niyang wala na siyang silbi kay Siyaong hindi niya na kailangan ng piloto ng helicopter. Biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa, nakaluhod siya ng puno ng kagalakan sa kanyang puso, labis ang kasiyahan ang kanyang nadarama na parabang nakikita niya ang liwanag sa mga oras na ito, habang naiisip niyang sa wakas Han Jae-han, malaya ka na. Kaya napapaiyak na lang siya habang tumatawa dahil sa sobrang saya. Ngunit biglang naputol ang kanyang panandaliang kasiyahan nang magsalita si Siyaong. Kukunin ko ang helicopter na dinala ko dito. Biglang nanlaki ang tenga ni Han Jae-han nang marinig ang sinabi ni Siyaong. Kaya agad na sumang-ayon ang lalaki at sinabing naiintindihan ko. Ang liwanag sa puso ni Han Jae-han ay unti-unting dumidilim na parabang pinaglalaruan siya ng tadhana. Umiiyak siya hindi dahil sa kasiyahan, kundi sa kabiguang magiging malaya na siya. Parabang nadudurog ang kanyang puso habang nakaluhod at dinadamdam ang kanyang kabiguan. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Shayon habang ang sundalo ay nilapitan si Commander Havers. Kaya tinanong ng commander kung ano ang hinihingi ni Siyaong. Kaya sinabi ng sundalo na hinihiling niya na i-escort namin si Baek Shayon sa Blue House. Kaya sinabi ni Commander Haver, ibig mong sabihin sa tirahan ng Korean President. Kahit para sa amin ay malamang na mangangailangan ng pahintulot mula sa gobyerno ng Korea upang makapasok. Kaya sinabi ng sundalo na malamang nabibigyan nila tayo ng pahintulot pagkatapos ng lahat, ginagawa namin ito sa ngalan ni Tak. Naiintindihan niya kaya sinabi ng sundalo ipaubaya ko sa iyo ang natitira sir, para sa akin ay sasamahan ko si Tak pabalik sa osan. Naagad namang naintindihan ni Commander Haver at sinabing all right soldier pumunta ka na, at itinaas nila ang kanilang kamay at nagsaludo sa isa't isa. Habang sila ay papunta sa helicopter, makikita ang mahinang katawan ni Han Jae-han na naglalakad na parang isang zombie,
habang si Siyaong ay huminto saglit at tumingin kay Cheon. At habang nakahawak sa kanyang dibdib, masaya niyang sinabi sa papaalis na kaibigan na mag-ingat sa biyahe. At bago umalis, binigyan niya ito ng masayang ngiti at nagpasalamat at sinabing babalik siya. Kaya agad na sinasabi ni Siyaong sa umiiyak na si Han Jae-hyun na simulan ng paandarin ang makina, na agad din naman niyang sinunod. Pagkatapos dahan-dahang umaangat na ang helicopter at lumipad palayo habang ang kanyang espada ay nakasunod sa kanila. Habang pinagmamasdan ang helicopter na umaalis, sinabi ni Cheon na mas mabuting bumalik ka sa tabi ko, Siyaong. Habang si Siyaong ay nakasakay sa gilid ng helicopter na pinapilot ni Han Jae-hyun, naririnig nila ang impormasyon mula sa US. Ayon sa aming source, 2 pribadong sasakyang panghimpapawid ang umalis mula sa Gimpo Airport. Ang isa ay tila patungo sa Osaka, Japan, ang isa patungo sa Beijing, China. Kaya napapaisip si Siyaong kung alin sa 2 bansa ang kanyang pupuntahan. Pagkatapos biglang tinatanong ng sundalo kay Siyaong kung saan niya balak pumunta. Sa ibaba makikita ang mabilis na sasakyan ng sundalo na nakasunod sa helicopter nila Siyaong na nasa itaas. At makikita ang seryosong ekspresyon ni Siyaong. Sa wakas ay napagdesisyonan na ni Siyaong na pumunta sa Beijing. Pagkatapos makikita ang isang espiya at kinokumpirma ng kanyang kausap sa telepono kung talaga bang pupunta si Siyaong sa China. Kaya sinabi niyang nakaschedule na siyang lumipad ngayon sa tulong ng US Army. Siya si Wang Siwan, isang agent mula sa China. Sinabi niya sa kanyang kausap na ayon sa aming source, ang mga target ni Tak sa kanyang paghihiganti ay sumakay ng pribadong sasakyang panghimpapawid at tumakas sa ibang bansa. Ang isa sa kanila ay papunta sa Osaka at ang isa ay sa Beijing. Sa Cabinet Intelligence and Research Office ng Japan, ang direktor ay napansin na tumutunog ang kanyang telepono. Kaya agad na tinanong ng direktor kung sino ang tumatawag. Kaya sinabi ng kanyang kausap na ako ito, si Murada Sadao. Kaya tinanong ng direktor si Murada kung bakit ka tumatawag sa numerong ito. Kaya sinabi ng kanyang kausap na si Tak ay may posibilidad na tumungo sa Osaka. Medyo nabigla ang direktor kaya sinabi ng kanyang kausap sa telepono na, alam kong ito ay maaaring maging mapangahas sa akin, ngunit sa lahat ng nararapat na paggalang, may isang bagay na nais kong sabihin, kaya sinabi ng direktor na sige sabihin mo, kaya sinabi ng kanyang kausap na hindi natin dapat payagan ang pagpasok ni Tak sa Japan. Kaya sinabi ng direktor kung bakit hindi. Si Siyaong ay parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Alam mo kung gaano kawalang magawa ang gobyerno ng Korea bago ang lahat ng pagkasira na dulot ni Tak. Ang kanyang mga kaaway ay tumakas sa Japan. Kaya naman siya patungo doon, hindi siya titigil hanggang sa mahanap niya ang kanyang mga target. Kaya sinabi ng direktor na maghahanda kami ng sarili naming plano kung sakaling siya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang sinabi ng kanyang kausap na patawad, pero nakita ko mismo si Tak Siyaong. Kung pupunta si Tak sa Japan, hindi lang ang Osaka ang magiging lungsod na mag-aapoy. Ang Tokyo ay maaaring ang susunod na target. Kaya sinabi ng direktor na sige, tatandaan ko yan. At pahabol pa ng kanyang kausap, anuman ang iyong desisyon, kailangan mong magbigay ng mga tagubilin ng mabilis dahil kung talagang pupunta si Siyaong sa Japan, 1 oras lamang bago makarating. Lumipat tayo sa isang private jet ng 3 mayayamang lalaki na pinamumunuan ni Lee Jo-yang. Umalingaw-ngaw ang nanginginig na boses ni Jung Yeon-suk. Tinatanong niya kay Lee Jo-yang, bakit kailangan nating pumunta sa isang bansang malapit sa Korea tulad ng Japan at hindi pumunta sa Amerika na mas ligtas? Sinabi ni Lee na mahina ang US ay sinusuportahan si Tak. Kung pupunta tayo sa US, ibibigay nila tayo kay Tak, walang duda tungkol dito. At sinabi ni Lee Jo-yang sa kabilang banda, mayroon pa akong ilang mga koneksyon sa Japanese intelligence, kaya huwag kayong mag-alala. Tinatanong ni Nam Ki-jung ang kanyang kasamahan na nakasakay sa isa hiwalay na pribadong jet, hindi ba mas maganda kung pupunta tayo sa Japan kasama si Lee Jo-yang? Ipinaliwanag ni Kim Jun-gyu na sa pinakamasamang sitwasyon, kung hihilingin sa kanila ng Japan na umuwi dahil sa takot na magbanta sa diplomatikong relasyon, mas malalagay tayo sa panganib. Ngunit ang China ay malayo sa pagbibigay pansin sa mga diplomatikong relasyong ito mula sa Korea, at nakita mo na ba ang China na binibigyang pansin ang mga regulasyon o ang atensyon ng internasyonal na komunidad? Ang isa pang dahilan ay marami akong koneksyon sa China. Sinundo ng American Special Plane si Siyaong at agad na lumipad sa langit patungo sa Narita Airport. At sinabi ng sundalo kay Siyaong na mukhang nakarating na sila sa Narita Airport.
At makikita ang kawawang si Han Jae-hyun sa gilid ni Seyoung parang umiiyak di pa rin makamove on at parang bulati ang katawan sa sobrang hina. At ipinagpatuloy ng sundalo ang kanyang sinasabi, ang ating sasakyang panghimpapawid ay nakatanggap na ng pahintulot na lumapag sa Japan, kaya makakapasok tayo sa bansa ng walang problema. At ang Narita Airport ay sarado na sa sandaling yon, tila ang Tokyo Defense Force, ang Japan Air Self-Defense Force, at ang Armored Self-Defense Force ay handa para sa labanan. Sinulyapan lang ni Seyoung ang sundalo at sinabing hindi iyon nag-aalala sa akin. Kaya biglang natahimik ang sundalo at bigla siyang tinawanan ni Han Jae-hyun at sinabing, dati katulad mo ako. At pahabol pa ng sundalo, at isa pa, nagsimula silang magtungo sa isang lugar pagkababa nila sa flight. Pagkatapos ipinakita niya ang video at sinabing huwag kang mag-alala tungkol sa pagkawala ng mga ito. Sinusubaybayan sila ng gobyerno ng US gamit ang teknolohiya ng satellite at drone. At si Lee Joyang, ang chairman ng Shinjin Corporations, ay nasa kotse, kasama niya sina Lee Nam-hee at Jung Hyun Seok ng Non-Finance. Kaya tinitigan ito ng maigi ni Seyoung. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.